Ricky Good Girl! morning! Napakaganda talaga ng kulay mo ngayon, Pati. Diba? Ang liwanag ko. Oo, para oo. akong early warning device. Parang ang sarap-sarap mo na yakapin, Wow. bukod sa tignan. Dahil nakaka-fresh ng Talaga? ano. Pag Oo. yung ganitong dilaw, parang matinding lemon. Oo, diba? yung lemon cheese. Lemon, Oo, diba? lemon. Lemonade. Talagang Lemonade, diba? Ayan, Oh, parang kang hinog daw na mangga. Oh, diba? Ako yung bagoong. Ikaw? correct, di ba? Oh, but it's a beautiful, thankful Thursday, di ba? Ang bilis ng panahon, Diba? Ricky. Akala mo, April April 2 na. Tapos marami sa ating mga kababayan, ay nako, long weekend. Nakakaingit sarap naman. sila, Oo. di ba? Yung mga kahapon lumuwas na. Nako, siguro ngayon ay kumakain na sila ng masarap na Mangga. na may Sa kanilang mga bagoong. probinsya, Nako, sa di ba? mga probinsya nila. Tapos siguro masarap ang simoy ng hangin. Nako. Kung nasa dagat ka, di ba? Sea wind. Nakikita nila yung, halimbawa, araw naaalala nila yung damit ngayon. Ang aking damit, Oo, di ba? diba? Kung mga long weekend, ikaw, ma-beach ka di ba? Saan mo ba gusto? Beach or sa... Gusto ko bundok talaga. Bundok talaga. Alam ko mga anak ko mahilig sa beach. Oo. Mahilig lumangoy. Ako rin. Kasi hindi mo na ako marunong lumangoy eh. Alam mo, it's not too late to learn. Sabi nga sa akin, ang dami in fairness, Oo. ang dami namang gusto mag-coach sa akin. Oo, diba? Pero nakakapagod. Sabi ko, pwede mag-float na lang ako. Hindi. Maganda yan para meron kang chance para mag-bikini. Ay, Oh. ayoko. Alam ba, Pati, sa buong buhay ko, never ako nag-bikini. Talaga, wala kang karapatan mag-bikini dahil hindi ka marunong mag-swimming. Hindi ba, kahit pang picture-picture, pang Picture-picture, tsaka kunyari sunbathing, di ba? Hindi talaga, parang nahihiya ako. Ngayon, kung ikaw ay magbibikini, meron ka ng cake. Gising, commute, work, uwi. Silog! Pure Foods. Gising, commute, work, Silog! Pure Foods. Uwi, gising, Silog! Pure Foods. Paulit-ulit mong kasasabikan ang Pure Foods Pinoy favorites. Nood linamnam goodness, expertly flavored, kaya tanderific sa sarap. Paulit-ulit na sabik sa silog, sabik sa bawat araw. Pure Foods Pinoy favorites. Talagang kailangan natin ng work-life balance Tama talaga, naman, di tama ba? talaga. Kailangan, daming mga nangyayari. Oo. Tapos, syempre, babawiin nilang natin, pahinga, kumain ng masarap, Oo, di ba? Tsaka yung panahon natin, yung weather natin. Oo. Minsan, napakainit. Tapos bigla may pagbugso ng ulan. Ulan, Kahit correct. summer, ha? Correct. Kaya Oo. dapat mag-ingat, di ba? Kasi ngayong panahon na ito, maraming nagkakasakit. Tama, Sinisipon, ubo, kumakati ang lalamunan. So anyway, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. Susubukan namin kayo patsayahin, di ba? Maski na bakasyon, di ba? Papasayahin natin, pero busog pa rin sila sa kaalaman. So ito, isa sa mga una nating ibibigay na kaalaman. Alam mo ba, Ano? nung araw na ito, April 2, 1991 nga lang. Many years ago, more than 3 decades ago, ang Soviet Union, it was better known as USSR. Tanda ko yan. Union of Soviet Socialist Republic. Yes. O, di ba? Oo, yan. Ulitin mo. Union of Soviet Socialist Republics. Ayan. So, sila po, noong 1991, nadisulba yan. Di ba? Ang shortcut na nila ay Soviet Union. Yung po ay naharap po sila sa isang matinding krisis sa kanilang ekonomiya. Bakit? Ang USSR o Soviet Union po, kontrolado niya 15 Union of Socialist Republics. Diba? 15 republics. At may pinakamalaking army yan sa buong mundo noon. Oo. At sila po ay nabingit ng pagbagsak. Bakit? Paano? Ayon po sa historical record, sa panahong iyon, ramdam na po ng mga mamamayan ng USSR ang problema nila na nagdulot po ng kakulangan sa mga pangunahing bilihin at mabilis po na pagtaas ng presyo or inflation. So basic necessities, ang pagkain, di ba, talagang nagtaasaan. So maraming pamilya po ang hindi makabili po ng mga basic necessities like pagkain nga. At halos wala na daw silang magawa sa mabilis na pagbaba ng kanilang currency. So hindi lang ekonomiya po ang naging problema at dahil lumala rin po ang nationalism sa mga republics na ito na nagdulot po ng political instability.
So sinubukan po ng mga leader na magsagawa po ng coup laban sa former president po ng Soviet Union. Walang iba kundi si Mikhail Gorbachev. Naalala ko yan Naalala ko rin yan. Pinag-aaralan namin siya, si Sa Mikhail school, ano? Gorbachev, Oo. USSR, presidente ng USSR. Tsaka Si yun, Ronald Reagan pa dati, Ronald presidente ng Reagan. US. At saka Kasabay si niya, Gorbachev, yung kanyang trademark Yung na, kanyang- yung birthmark Oo. dyan, sa, ayan, sa ulo niya. May mapa siya ng USSR sa Oo, kanyang ulo. correct. Oo, yan ang tanda ko sa kanya, yung Oo. kanyang birthmark. So ang krisis na ito po ay hindi lang simpleng problema pang-ekonomiya. Naging isang senyales rin to sa pagbagsak nga ng USSR o ng Soviet Union na tuluyan na pong natapos. So noong December 25, 1991, nag-resign na po si Mikhail Gorbachev at sumunod na po ang Supreme Soviet sa formal declaration ng USSR officially dissolved. Tapos na, winawakas na ang USSR. At para po sa mga eksperto, ang pagbagsak po ng USSR ay paalala na kahit ikaw ang pinaka makapangyarihang samahan ay maaring maapektuhan po ng economic instability, political issues at social pressures. So isang mahalagang aral ito para sa mga leader ng mga bansa kung paano nakakaapekto po ang ekonomiya at politika sa araw-araw na buhay po ng isang ordinaryong mamamayan. Kasi pag talagang gipit na, tapos wala na silang makain, Tama. ay usually talaga nagkakaroon ng Diyan, revolution. tama. Diba? Doon Parang sa French nag-umpisa. Revolution, Yes, diba? diba? Kasi yung kanilang napaka-marangyan ni si Marie Antoinette. Oh, yes, diba? Nakikita Grabe. nila, lagi may party. May party. Tapos kung Samantalang- kumain, masasarap. Oo. Tapos habang sila parang isang Kumukulo tinapay yung lang. sikmura Para, nila, kumukulo, no? diba? Oo. So, tingnan natin. Hopefully, nakabuti yan kasi nga wala ng USSR. Yung mga republics na yan, ayan na, naging Belarus, yung mga Yugoslavia, yun ang mga yun. Kazakhstan, Kyrgyzstan. Correct. Natandaan ko yan kasi favorite ko dati yung history, Oo, di ba? oo. So nakikita natin yan, yung mini-memorize ko lahat ng Mini-memorize mga... mo? Yung buong mapa. Oo, oo. Magaling ako dyan, kaya ko dati ituro lahat sa mapa. Wow! Dati yan, Oo. syempre. Hindi ka lang weather girl, Hindi. map girl ka rin. Yes, pwede na sana doon. So, alam mo yun, nung Oo. panahon na yun, tanda-tanda ako, parang may takot. Oo. Pag sinabi mong USSR, parang nakakatakot magpunta, di Parang ba? very communist yung dating, di ba? Oo. Parang ganun kami lumaki. Yes, No? oo. Parang katakutan niya yung USSR. SR, oo, na kasi- maraming mahirap dyan, mataas ang rate ng violence dyan. Oo, Di ba? oo. Tandaan mo, ganyan Yes. sila. Pero ngayon, nung nakikita nga natin, may mga nakikilala tayo na taga dyan dati, yung mga Oo. bansa nila, very progressive na. Very. Tsaka yung sarili ng kultura, talagang napapa-bloom nila, Correct. walago nila, di ba? Yeah, oo. Yan. Ako, one of these days, na nasa bucket list ko yan, pumunta sa Russia. Kaya lang kagulungan ngayon. Ayun na nga. Di ba? Oy, Sa pero Russia. Sabi nga naman nila, pinaka-safe daw ngayon sa Russia because in fairness to the president nila, mahal na mahal siya ng mga... Si Putin? O si Putin, mahal na mahal siya ng mga kababayan Pero niya. grabe, parang pagbubuli, 4 na taon na yung dyan, di ba? Yung digmaan Oo. nila laban sa Ukraine. Diba? O, yung Ukraine, away-bawi, di ba? O, pero tingnan mo naman, ang galing niya ha. Oh. Sino ang pinakakumita dahil dyan sa krisis sa Middle East na langis? Oh, si Russia. Dahil Russia ngayon, kasi ngayon, balik siya na balik mag-supply. Supply, correct. Hay, Ito nako. naman, Pati. O, sige. Fast forward tayo dahil ngayon ay Thursday. Throwback Thursday tayo to almost 30 years ago. Noong April 2, 2020, isang masalimuot na pangyayari ang naitala sa kasaysayan ng global health. Umabot na kasi noon sa mahigit 1 million confirmed Uy! COVID-19 cases Nako. ang buong mundo. Ayon sa tracking ng John Hopkins Johns University. Hopkins, oo. Nasa 1,259 ang kaso na tinamaan ng virus at umabot sa 51,485 deaths. Ako, naalala ko to. Yeah, Talaga very nakabantay fresh ako pa every ito. hour. Oo, very fresh pa ito Ay, sa aking nako. memory. Siyempre, naalala mo ba, Patpi, noong panahon na yon kapag nag-score tayo ng FB, di ba? Oo. Parang naging obituary na yung timeline Correct. natin, Ang di ba? dami kong kilalang namatay. Tapos, di ba meron dyan real time tracker Oo. kung gaano kataas na at kababa yung Yung mga cases. dito rin sa Pilipinas. Oo. Nakakakilabot po talaga at nakakalungkot. Dahil sa sandaling yun, ipinakita ng pandemya na walang bansa, walang estado sa buhay ang ligtas Correct. sa COVID-19 Hindi virus. namimili no? Kung sinong dadapuan ng Yung virus. unang namatay sa atin dito sa Pilipinas, kapitbahay ko, taga napakalaking subdivision, isa sa pinakamayaman na Oo, negosyante. Pero namatay. kaya mas nakakatakot kasi sabi nga nila, kung meron ka na lahat ng means and ways para maprotektahan sa sarili mo, ito, nakikita natin, di ba, mayayaman yung unang Yeah. mga tinamaan. Mayaman or mahirap, walang pinipili pinipili. pag sakit talaga. Dito nga po sa Pilipinas, noong early April 2020,
nasa enhanced community quarantine na sa Metro Manila at iba pang lugar. Walang pasok sa schools, halos walang tao sa kalsada. At ang hospitals, lalo na ang mga frontliners, ay nasa frontline battle ng buhay at kamatayan. Hindi natin nakikita ang virus, pero ramdam natin ang epekto nito sa lahat ng aspeto po ng buhay mula sa ekonomiya, transportasyon, edukasyon, hanggang sa social gatherings. Naku, wala na nga social gatherings noon. Oo. Lahat po naapektuhan. Ang COVID-19 pandemic ay paalala na sa kabila ng pandemya, may pag-asa at resiliency ang tao. Akalain mo ba? During the Yeah. time, minsan naisip ko, baka katapusan na ng mundo nun. Correct, Pero look oo. at us, 5 years after, no? Oo, wala Nandito na, tayo sana lahat. wala nang trace, 'di ba? Naalala ko 'yun, lahat tayo naka-mask, Ay, oo. tapos naka-face shield, Oo. 'di ba? Tapos kailangan social distancing talaga. Ako naka-PPE pa ako nung pag Oh, lumalabas. yun. Yung mga frontliners, di ba? Oo. Lalo yung mga sa ospital, kailangan PPE. PPE ako Tapos noon. yung naka-N95 na mask. Oo, kasi nga, meron pa grabe. ako yung mga Philips, yung napakamahal. Oo, yung Kasi may supposedly, battery, oo, para makahinga lahat ka. yata kung kukulang na lang mag-helmet ako eh. Oo, Alam mo oo, kasi oo. nakakatakot talaga. Correct, Pero totoo yes, yun ah. oo. And who would have thought? Eh sabi ko nga, 6 years na mula ng After, pandemic, oo. tuloy ang buhay natin. Tuloy ang buhay. Kaya sabi nga natin, yung mga ganyang pagsubok, hindi natin alam walang kasiguruduhan Pero kung sama-sama tayo, kunyari, lahat tayo ay sumunod sa gobyerno. Pag sabihin ng gobyerno, mag-face mask, mag-face shield, sumunod tayo. Tama. Kasi Oo. para rin sa ating kaligtasan rin yun, di ba? Hindi natin alam. Tapos naalala mo yung mga emergency room, wala nang space sa Wala mga talaga. emergency room. Mga nasa Oo. parking lot na, naalala ko si Claire de la Fuente, di ba? Oo, She si died Claire. in a Oo. parking Grabe, lot. Claire, Di no? ba? Oo. Kaya kahit anong estado mo talaga sa Kaya buhay, nga. Claire de la Fuente na yun, di ba? Di ba? Hindi mo akalain na mangyayari yun. Tapos yung mga iba, di ba, dahil akala nila ligtas sila, Oo. hindi sila nag-iingat, Ayun. tapos uuwi sila. Sila safe nga, pero pag Pero uwi paano nila, yung mga yung mga, kasama nila kunyari, sa bahay? mga magulang nila, Oo, mga di anak ba? nila. Yun ang mga nakahawan. Yun ang Ayun. nagkakasakit. So, I think at that time, it also taught us to be selfless. Yes. Naisipin lang natin, hindi lang sarili natin, yung isipin Oo. natin. Kasi yung iba parang nag-YOLO. Oo. Sabi nila, kung You only tamaan live ako, once tamaan lang. ako. Oo. Pero ang importante dyan, dapat isipin mo yung mga kasama mo rin sa Sa bahay. Lalo na yung Oo. mga maraming vulnerable di ba? Correct, oo. Okay, Ricky, yan naman, so yan ang natin, history. Pero ito, alam mo ba, nung present day, itong year na ito, tuwing April 2, ayan, April 2, mark your calendars, ginugunita po sa buong mundo ang World Autism Awareness Day. So, isa po itong araw para ipaalam, itaguyod, at ipagdiwang ang pagkakaiba-iba ng bawat tao at para bigyan po ng tamang pag-unawa at suporta ang mga individual na nasa autism spectrum. So sa mundo po kung saan minsan ay hirap pa ang marami na tumanggap at umunawa ng mga persons with autism, ang araw na ito ay paalala na ang inclusivity at ang pagmamalasakit sa kapwa ay hindi lang mga salita, kundi kailangan rin po ng aksyon. Dito po sa Pilipinas at iba pang mga bansa, ang autism po ay nakakaapekto. 1 out of 59 children get affected. May karaniwang nagpapakita po ito ng mga katangian ng developmental disability sa murang edad. Imagine, taas na rin. 1 out of 59 children suffers from autism. Pero hindi lang ito hamon sa mga bata, kundi syempre pati na rin sa mga pamilyang nag-aaruga, nag-aalaga at umiintindi sa kanila. Marami po sa mga batang may autism ay mahirap makipag-communicate o gamitin ang kanilang social skills, kaya madaling sila nabubuli. Ang araw na ito, April 2, ay World Autism Awareness Day, ay hindi lang paalala para sa mga may autism, kundi para sa lahat ng tao na maging bukas po ang puso at isip sa pag-intindi sa pinagdadaanan ng mga taong may kondisyon na ito. Inclusivity, di ba? Dapat Correct. talagang may tayo, may tolerance tayo. Oo. Hindi natin dapat baliwalain sila. Kasi syempre may mga rin yan, may mga feelings rin yung mga batang yan. Syempre. So dito natin po natututunan na kung paano makakabuo ng mundo na lahat ay kasama, pantay-pantay at pinahahalagahan. So World Autism Awareness Day, ang April 2. Ayan, alamin po natin yan. Okay, Ricky, maski na tayo ay holiday mode, kailangan pa rin tayo
magtrabaho. Siyempre, kailangan natin magtrabaho at kailangan po kahit holiday mode, hindi Oo. dapat maging mag-holiday ang ating mga utak. Utak, oo. Dapat po patuloy po natin pagganahin. Kaya naman, magdi-discuss tayo na napakaraming issue pa rin ngayon. At una nga po dyan, tuwing tag-init nga sa Pilipinas, mas sumataas po ang panganib sa mga sakit katulad ng heat exhaustion, heat stroke, dehydration, diarrhea, dengue, sore eyes, at iba't ibang skin and respiratory problems, lalo na sa mga bata po at senior citizens. Dahil sa matinding init, mas mabilis ma-dehydrate ang katawan at mas madaling kumalat ang mikrobyo mula sa pagkain, tubig at lamok. Kaya mahalaga ang pag-inom ng sapat na tubig, pananatili sa malamig na lugar, tamang kalinisan at agarang pagpapatingin sa doktor kapag may matinding sintomas. Alamin po natin kung paano ito maiwasan at ano ang maipapayo ni Dr. Ana Gia Limpoco, isang family medicine specialist mula sa UPPGH. Ayan, mga summer diseases, di ba? Marami yan. Ubo, ano tawag? Ubo, lagnat, sore Sore eyes, eyes, yan. chickenpox, di ba? Oo, Pag summer, oo nga. di ba? Maraming Naka-chickenpox lumalabas. ka na ba? Yes, buti na lang. Oo, buti Tapos, na lang. di ba, chickenpox, tapos magiging, minsan shingles pag Oo. ikaw ay nadapuan yan. So, ito yung mga summer diseases na pag tuwing mainit, lumalabas. Mga skin rashes, di ba? Diba? Maraming ganyan. Alamin iba-iba. natin paano yan iwasan. Ako na lang, buti na lang. Matanda na ako, nagkaroon ako ng bulutong. Ah, really? How Oo. old were you? Teenager ka na? Hindi. Nagtatrabaho Adult ka na na? ako sa dati natin Ah! opisina. Kaya stress ako. Alam mo, pero ngayon may mga gamot na eh. Oo. So at that time, napigilan niyang lumabas na siya, Oo. pero napigilan kumalat. Oo. Pero at pinakakaloka, Oo. mukha ko lang yung tinamaan. Tapos Buti wala kang scars. Buti na lang talaga. Oo, buti wala. Ako naman as 8 years old, naalala ko yun, di ba, bulutong tubig. Oo. Naku, gigil na gigil ako. Talaga, naalala mo pa Pinuputok-putok ko yun? yun. Oo. Tapos, pinagilan ako ng mami ko. Sabi ng Oo. mami ko, don't do that. Magiging yan, Bakit yun? peklat. Oo. Magiging peklat. Ay, naku. So, ang ginawa ko, yung mainit na bottle, nilalagay ko ng mainit na tubig. Tapos, yun ang ginagamit ko Tumutulong to naman. soothe. Yeah. Kasi, Tumutulong naman. at that time, how many years? I was 8 years old. O, 60 ako ngayon. Oo. 52 years ago. Oo, tsaka- Syempre, wala pa yung mga gamot na Oo, yeah, ganyan. tama. O, puro mga natural remedies lang, Oo. para-paraan. Tapos ang hirap matulog kasi minsan pag matutulog ka, pipit ka, marinig mo, puk, puk, puk. Ay, may ganon? Totoo nga. Naririnig mo, pumuputok. Oh, ganon. Oo. Ay, nako. Tapos I remember what my dad did. Lahat kami, I think ako yung una, lahat kami, Nakakawa yan, di ba? kaya nga, Oo. pinatulog niya kami magkakasama. Para isahan na lang. lang. Oo. At saka we got it, I remember summer, kasi wala kaming pasok noon eh. Kaya talaga naghawa-hawa kami. Adi, ang Doon saya nyo. Lahat kami, di ba? Kawawa naman si Auntie Julie. So, si Auntie Julie nagkaroon na. Hindi siya. Parang siya. susceptible yung mga bata kaysa Oo. sa mga adults. I don't know if my parents got it na before, but naalala ko yung tatlo pa lang kami noon eh. Kaming tatlo magkakapatid. Naku, talagang Ang yung cute. mga mattress namin Oo. doon sa kwarto ng mami ko, pinagtabi-tabi ng papa ko. Matulog kayo dyan. Para sabay-sabay. Para Nagkaroon nga sabay-sabay. sila. Nagkaroon nga sila. Oh, Oo. yung tatay ko, 70 na, hindi pa nagkakaroon. So, nagbibinata pala si Daddy Nick ngayon. Sabi nga nila, mas mabuti na daw na habang Bata, bata. correct. Kasi syempre, yung pekot, halimbawa, kung yung pekot yung problema at least mo. may mag-fade. Mawawala siya. Okay, yan ang issue number 1 pa lang natin yan. Issue number 2 naman po, ito yung pagsali po ng mga bata at kabataan po sa sports. Naku, dapat talaga, imbis na kung sa gadget parate, we have to introduce them to sports. Lalo na po sa mga martial arts, mga taekwondo, or basketball, whatever sports. Diba? Basta makatulong po para sa ating physical and mental development. So paano nahuhubog po ang disiplina at respeto at magandang asal ng mga bata sa pamamagitan po ng sports o sa training? Sasagutin po yan ng isang former Philippine National Athlete Olympian at siya po ang may-ari ng Donnie Geisler Taekwondo Center. So this one, we invited him kasi we want him to encourage the youth, no? Not even the youth, whatever, na to get into sports. Tama. And because nga he's a taekwondo specialist, ayan, pag summer, imbis na nakatenga ka lang sa bahay, Oo. nanonood ka ng Netflix o lagi na sa cellphone mo, ayun, get into sports, whether that's basketball, taekwondo, martial arts, judo, Ngayon, uso karate, yung swimming. Swimming, syempre. Pag-swimming, di ba? Yeah, Yan ang mga swimming. sports, basketball. Sakto, di ba? At least maging fresh yung katawan niya Oo, pag nag-swimming kayo. di ba? Ngayon, uso ngayon, pickleball. Pickleball, badminton, Oo. soccer, di ba? Soccer, Rugby. oo. Basta anong klaseng sport kasi
maganda yan para sa katawan, para sa ating mental health, para sa ating physical At health, saka na-develop yung disiplina dyan. disiplina. Oo, At tsaka yung ikaw ay sportsmanship, madaming values na yes, nabubuo. nalalayo ka sa bisyo. sa mga Correct. bisyo, Oo. ayan. So yan po ang ating issue number 2. Issue At number 3. syempre, last but not the least, mahigit po 70% ng mga aksidente sa kalsada noong nagdaang holidays ay may kinalaman sa mga motorsiklo. Ayon po yan sa datos ng Department of Health. At para iwas sa disgrasya ngayong holiday, alamin natin kung paano ba maghanda para sa long ride gamit ang motorsiklo at ano ang mga road safety tips na dapat nating malaman. At para pag-usapan ito, kasama po natin mamaya si Arturo Atoy R. Santa Cruz, ang presidente at direktor ng Administration for the Motorcycle Philippines Federation. Alam mo kasi Nagmamotor itong- ka ba? Ha? Nagmamotor ka? Alam mo, marunong ako magmotor. Marunong ka magmotor? Oo, pero matagal na ako hindi nagmumotor. Oo. Kasi nung bata kami, my cousin had a mini trailer. Oo. Yung maliit Ang na cute. ganun na rin naman yun eh. Oo. So, pero matagal na ako, ayoko magmotor. Takot ako. 2 wheels yan, ha? Yes! Oh. Ano kala mo sa akin? Tricycle driver. Pedicab driver, parang Pedicab yung tatlo, Bumili parang- ako ng, ayun, nung pandemic, gusto ko talaga matuto mag-bike. Kasi Oh. mga anak ko nag-bike na sa subdivision namin, Oh. di ba? So, bumili ako yung tricycle. Oo. Yung merong tatlo. May sidecar. Well, actually, walang May Oh. sidecar ba? Oh. May sidecar nga! Oo. Ang bigat pala nun! Siyempre, pa up and down. Kasi makukuha mo yung buong timbang nila. Oh, at least masasabi kong iba naman ang bicycle sa tricycle, ha? Oh, Ang at- bicycle kasi may balance na kailangan doon dahil two wheel. Ang tricycle wala, hindi mo kailangan, hindi ka naman, unless banggain ka kaya katataob ng Wala, ganon. pinamigay ko na. Kasi I give up. Hindi, Sabi ko, pero "Pag ito, hindi ako kaya in-invite natin Oo. yan. Kasi nga, di ba, may mga motorcycle tourism, di ba? Yung mga grupo-grupo, di ba, they use their motorcycle, nagpupunta sa iba't ibang mga probinsya. Tapos, tumitigil sila sa mga iba't ibang mga Oo. karinderya. Ang dami. Tourism, parang ganun Oo. yan eh. Kaya, ngayon na summer. Motorism. ba yung tawag Oo, doon? motorism. Very popular yan sa Oo. mga kalalakihan, Oo, yes, lalo na pag yes. summer. Oo. Di ba? So, ayan, tanungin natin mamaya ang ating panauhin kung paano napopromote itong motorism na yan. Yeah. So, ano ang inyong, ito ating katanungan bago po tayo mag-commercial break. Question of the day. Ano at saan ang inyong ultimate summer adventure? Ayan, long weekend. Ako, yung mga bucket list nyo ba? Na-check nyo ba? Boracay ba yan? Siquijor? Siargao, Cebu? Or out of the country? Di ba? Ngayong long weekend, take advantage lang po kayo. Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. This portion is brought to you by iBerry. Alaga sa mata. Puyat plus gadgets. Don't strain. Stay sharp. Malinaw ang bukas with iBerry. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat, iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Problema sa paningin? Lumalabo na ang mata? Subukan ang iBerry. Gawa sa natural na bilberry, ang iBerry ay tutulong para luminaw ang iyong mata. Para sa malinaw na paningin, iBerry! Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Balikan ang mga pelikulang kinalakihan natin. Mga kwentong punong-puno ng aksyon. Tawanan. Hindi na ako At damdamin. Mga klasikong handog ng pelikulang Pilipino na siguradong magpapasaya sa buong pamilya. Kaya maghanda na ng pananghalian at sabay-sabay tayong manood ng Sine Throwback. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali, dito lang sa Net25. Ako kumakain ng pating. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25.
ating swak na pasyalan ngayong summer. Alam naman natin talaga, long weekend. Ricky, ano ba para sa iyo ang ultimate summer destination at adventure? Ay, naku, Patpi, sa dami ng magagandang lugar dito sa Pilipinas na nag-o-offer ng mga kakaibang adventures, ang hirap naman talaga mamili. Oo nga. Sa bagay, tama ka dyan. At halos ang ibang nga, hindi mo akalain na meron pala sa lugar na yon. Kasi nga, kadalasan, kung ano na ang famous, syempre yun na lang po lagi ang pinupuntahan natin ng mga summer destinations. Kaya naman, mag-share po kami ni Patty ng mga hindi nyo akalain na meron pala sa lugar sa inyo. Simulan na natin sa Rice Terraces. Saan ba, Patty, yung lugar na alam mong matatagpuan yung Rice Terraces? Eh di sa Banawe! Siyempre, yun naman talaga, no? Siyempre dyan sa Mountain Province, kung nasaan ang mga katutubong Igorot. Tama ka naman dyan. Pero yan, napakalayo niyan, ha? 6 hours More from pa Baguio yata. City. Gusto ko sana magpunta dyan nung January, pero hindi kinaya. Pero alam niyo ba, na maging sa Bohol at Ilocos, ay may mga rice terraces. Hindi ko... Di ba? Parang hindi ko nakita yan sa Bohol. At hindi ko nakita sa Ilocos. Kaya ito na, surprise! Simulan natin sa kahangahangang rice terraces na kadapdapan sa Kandijay, Bohol. Mga palayang tila hagdan na bumabalot pa ikot sa kabundukan. Dahil sa kakaibang tanawin at payapang kapaligiran, unti-unti na itong dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista na naghahanap ng kamangha-manghang tanawin. Ay, ang ganda mag-drone dyan, no? Hindi lang yan. Dahil may isa pa, ang rice terraces ng Pilar, Bohol. O ba? Mga palayang nakahugis naman sa kabundukan na nagpapakita ng ganda ng kalikasan at sipag po ng ating mga magsasaka. Dahil sa kahangahangang tanawi at preskong kapaligiran, tumarami na rin ang mga nagdanais maranasan ang payapang buhay probinsya at ang natatanging ganda ng Bohol bukod pa sa Chocolate Hills at Tarsiers. Aba, so Bohol may rice terraces. Nako, nabalitaan ko rin, Ricky, na maging sa Ilocos Sur, ay mayroon din pala daw silang rice terraces. Ito po ang Tubalina Rice Terraces, Ilocos Sur at ang rice terraces ng Suyo. Mga palayang nakahagdan sa kabundukan na sumasalamin sa sipag at tiyaga ng mga magsasakang Ilocano. Di ba sabi nga nila, mga Ilocano, masisipag daw talaga yan. Dahil po sa kakaibang ganda ng tanawin, unti-unti na rin itong natutuklasan at dinarayo ng mga lokal na at dayuhang turista. Bukod po sa Vegan Heritage Village at sa Empanadang Ilocos. Favorite ko yung Empanadang ang sarap Ilocos. niya, yung orange. Tapos yung may suka. longganisa. Ayun, ang sarap niya. Ang sarap niya. Tapos may Oo. itlog. Yes, correct. Longganisa, di ba? Oo, ang sarap niya. Naku, tapos deep fried yan eh. Deep fried. Tapos kahit sa ang kalsada sa Cali Crisostomo, Suka, ang correct. sarap. Oo. Tignan mo, my Yes. gosh. Ito, meron pa dyan sa Ilocos, Patpi, ha? Ang famous na ngayon na Auasen Falls. Auasen. Paborito na raw yan pa siya ng mga mahilig naman mag-outdoor adventures. Hiking. May waterfalls pa. Aba, 2-in-1 yan, Ilocos. ha? Ako yata yun. Ikaw yan, ha? Siyempre, ibabalik ko naman sa panlaban din ng Bohol na Kaumantad. Ako, ang hirap naman ito. Kaumantad Falls. Kaumantad Falls. Yan po. Sobrang ganda po ng falls na ito dahil po sa ilalim nito may payong na bato. Payong? Kaya makakasilong ka daw dito habang naramdaman mo ang lakas ng pagbagsak ng tubig. Aray ko, sakit May yan, payong, payong. Maayos na rin daw ang kalsada rito kaya madali na ang pagbiyahe para ma-experience ito. Pero kung gusto nyo ng pinakabago na waterfalls na rekta sa dagat, ito po ang Tigwis Lila Falls. Sa Bohol rin yan, na nabuo raw matapos ang magkakasunod na lindol. Grabe, Oy, pero masakit yan. Sinubukan ko yan, yung dumaan ako sa ilalim na waterfalls. Ang lakas ng water pressure. Sakit. Correct. Parang talagang hard massage. Hard massage. Pero Patpi, speaking of waterfalls, na rekta sa dagat ang bagsak ng tubig, ito ang talaga namang nakamamangha ang Katandayagan Falls sa Antique naman. Kinakailangan mo pa talaga mag-boat ride bago makarating dito.
Yan, ang ayan ganda. siya. Oy, wow. Wow, blue How na blue. beautiful, oh, blue Parang na hindi blue. sa Pilipinas. May ganyan pala sa Antique, ano? Kaya nga, no? Alam Hindi mo ko talaga, akalain na may ganyan. marami talagang mga hidden gems ang Pilipinas, di ba? Kailangan talagang ma-discover lang. At sa usaping dagat na tayo, alam mo ba na nagbalik na raw sa Donsol? Ito yung mga butanding o yung mga whale sharks. Ayan, tingnan nyo sa mga TV ninyo. Siyempre, ang super sikat dyan po ang nasa Oslob, Cebu, na maging sina Piolo Pascual daw at si Shasha Padilla ay hindi ang pinaglagpas sa kanilang na-experience of swimming with the Donsols. Wow! So bukod po sa Oslob at sa Donsol, meron na rin daw sa ngayon na mga butanding sa Bohol din. Bakit lahat nasa Bohol? Oo nga, ba't nasa lahat nasa Bohol? Oo nga, itong Bohol ayaw talaga magpatalo. Lahat meron sila. Meron din na, meron na. Waterfalls. Nagulat din ako sa El Nido daw, meron na rin. Na mga whale sharks. Whale sharks? So, pero Wow. yun, hindi parang itong mga to na parang commercialized na nga, na umaga pala, madaling araw, parang alis ka na, alas 4 pala mag-aabang ka na. So, sa El Nido, meron na rin sila ngayon. Pero ito, talagang luck. By luck. Pero may mga sightings na doon. By lakas kung baka chamba-chamba. Tsambahan siya. Chamba-chamba. Chamba Romero. Okay. Ito, Patpi. Ito naman, kung ayaw nyo ng giant butanding, ito, ma-e-enjoy nyo ang husto ang Fish Sanctuary sa Juag Lagoon, Sorsogon. Nakasama mo mag-swimming ang mga makukulay at makukulit na isda. Naku, Sa di kaya Sorsogon naman nangangagat yan. Okay. Grabe naman makatilis ng ate. Bakit wala ko narinig? Kaya po yan. Kasi may tumitiri dyan eh. So nakita natin yan, pero grabe sila makatilis. Siguro nakikilitin sila. When I was in China, I forget already the name of the resort. They had that feature yung paa mo, Yun na nga. tapos kakainin ng isda, yung dead skins. Dead skins, dry skin mo. Yung parang dry skin Tinry ko mo. na yun eh. Tinry Na-try mo. mo rin? Oo, na-try ko rin yun. Parang kiliting-kiliti ako. Imagine kung ganyan kalaki yung isda na Ay, hindi naman gano'n. Parang mas maliliit naman yung mga isda doon sa China. Okay. Anyway, meron din po yan sa Look, Romblon. Marami rin pong nakikijoin na isda sa outing. Kasabay na po ng mga turista sa lunch. Ang mga isda, tapos mga after isda. nyan, ayun na rin yung lunch mo. Iihawin mo. 2 in 1. Malinamnam yun, that's ba kinain ng mga patay na Skin cells. Just go, okay. Ito, kaya Patpi, kakayanin natin. Ang stingray na ganyang kalaki. Wow. Yan yan, nakita niyo yan. Oo. Ayan. Ang papakainin natin sa Hinatuan, Surigao. Stingray. Kaya mo Wow. pakainin. Nakakita ako niyan dito sa may I have- Ocean Park. Yeah. Dito na sa Samoa, Oh, di ba? sa Ang mga ganyan, laki-laki sa mga niyan. aquarium, correct. Oo, Oo. pero yan, hindi mo kalain na nakaswimming mo na. Alam mo, makita mo talaga, ang mga yung mga animals na yan, they're very, kumbaga, innocent sa atin. So we have as humans the responsibility, I think. To be kind to be kind to animals. animals. Yeah. So, kasi tingnan mo, Alam mo, you lalapit can lang coexist sa'yo. Like, tignan mo, you can swim with them. Basta you don't harm them Yes, eh. Diba? yes. Siyempre, wag lang pating ang kasama mo mag-swimming. Ito kaya nga, good thing that you mentioned that kasi yung mga kaibigan ko na nagbutanding sa may Cebu, meron The trunk. The trunk. Oo. At hinagis-hagis Pinipit. siya. So, Ay. ang daming nadamay. Ay. So, tayo po, kasi tandaan natin bahay nila yan eh. Kumbaga, bisita lang po tayo. Let's show respect also. Okay. So dami talaga po ng pwedeng gawin at puntahan dyan po dito sa Pilipinas. 360 full circle adventure ang maiuwi nating mga memories. Tama ka dyan. Tunay na ultimate summer destinations at adventure dito sa ASPN ang SWAC Pasyalan ngayon. So dapat nag-take note kayo kung saan kayo pwede pumunta. 'Di ba? Yung mga lugar na hindi masyadong binibisita, Tama, 'di ba? oo. Ito yung mga hidden gems na ngayon lang na-discover. Diba? Magandang puntahan 'yan kasi hindi pa Napakadami masyado talaga, no? maraming tao. Ang dami pala no, yung mga falls, tapos yung mga butanding, akala natin sa Cebu lang, yung papalya sa Bohol meron na rin. At El Nido, meron na El rin sa Nido Palawan. rin. meron na rin. Oo. Sa aming pababalik, makakausap po natin si Dr. Ana Gia Limpoco, ang ating family medicine specialist. Pag-usapan natin yung mga sakit, karaniwan po pagdating po ng tag-init. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. SPN. At kasama na po
natin via Zoom si Dr. Ana Gia Limpoco, ang ating family medicine specialist. Magandang umaga po, Dr. Ana. Welcome back po sa ASPN. Good morning, Doc. Magandang umaga po. Magandang umaga sa ating lahat. Nako, magandang mainit na umaga. Alam naman po natin, Dr. Ana, summer ngayon. Pagdating ng summer, bakit ang dami nagkakasakit? Ano ba yung mga karaniwang mga sakit po ang nararanasan ng karaniwang Pilipino ngayong panahon? Yes, Miss Pat. Actually, pag summer, no, marami tayong ine-expect na mga magpapacheck up because of several diseases. So, meron tayong mga tinatawag na infection. So, mamaya dadaanan natin yan, no? Pwede yung gastrointestinal, ano? Pwede yung respiratory, skin rashes. Meron din po tayong heat exhaustion or heat stroke na tinatawag. Pati po yung ating mga sore eyes, no? Yan, usong-uso na rin po yan gawa ng summer. Pati na rin po yung bulutong tubig, yung chicken pox, saka shingles, yan, tumataas po talaga ang rates nila. So, Doktora, bakit po pag summer, ito yung mga karaniwang mga sakit ang lumalabas? Ano yung koneksyon nitong mga sakit na ito sa panahon, sa temperatura? Opo, dahil mainit po yung panahon natin, ano, madali po tayong nadidehydrate. At at madali po tayong nadidehydrate, no, nagkakaroon po ng, let's say sa rashes po, nagkakaroon ng pagbabara yung ating mga pores, no, yung tinatawag na glands. Yan po yung nagiging cause ng mga rashes or minsan po yung bungang araw na tinatawag. So that's one. Pangalawa, yung pong mga, dahil po sa init ng panahon, madali pong mapanis yung mga pagkain natin, ano? Madali pong nako-contaminate. Kaya marami rin po ang nagkakaroon ng episodes ng diarrhea o pagtatae. So again, no, pwede ngang ma-hospital because of that. No? Tapos, madali rin pong mapagod ang mga tao. At pag madaling mapagod, ano, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na anong tawag dyan? Mahilig tayong mag-engage po sa pagkain na kung di man sobrang tamis, no, yung mga kasi gusto natin ma-refresh tayo. Correct. So dahil doon yan, dahil doon ano, nagkakaroon tuloy ng pagkakataon na pwedeng tumaas ang asukal, tumaas ang presyon, no? Hindi tayo nakakakain masyado ng nutritious food. Bumababa yung immunity natin, nagkakaroon ng chance tayong magkaroon ng iba't ibang sakit. Ayun, kaya pala. Doktora, ako naman po, guilty po ako sa hindi pag-inom ng sapat na tubig. Swerte na lang kung makainom pa ako ng tubig sa isang baso ng tubig. Meron akong Dok, yung drink water. So, reminder para uminom ng tubig. Hindi ko rin naman nagagamit. Pero ito po, medyo naging biktima na po ako ng dehydration. Kaya ang ginawa ko po, nagpunta po ako sa emergency room. Sa ospital, sa pinakamalapit na ospital. Paano po yung halimbawa, nakaranas po ng tinatawag natin heat exhaustion and heat stroke. Ano po yung unang lunas kung walang halimbawa ospital bukod po sa pag-inom agad ng tubig? Kasi tatandaan ko parang mahihina ka talaga tapos feeling mo feverish ka, di ba? So kailangan ka i-supplement ng IV. Swero, yun. So ano po yung halimbawa, ang dami nating mga kababayan ngayon nasa bakasyon, nasa bundok, nasa beach, wala po silang makitaan na ospital doon. Ano po yung first aid remedy po? Okay, ang pinaka-first aid talaga niyan, magpunta ka sa isang lugar kung nasan ka na medyo malimlim. Ibig sabihin, hindi masyado direct yung sunlight, no? Sa ilalim ng puno. Yung medyo presko na. Kasi hindi rin po natin sinasabi na madali ang pagbaba ng temperature, no? Hindi rin pwede 'yon. So, kailangan lang masigurado na may dala-dala talaga tayo water, no, sa atin. Kahit saan tayo magpunta ngayon, dapat may tubig talaga tayo. And then small sips of water ang kailangan. Kung baga pupunta ka sa malimlim na lugar, hindi direct sunlight. Kung medyo makapal o marami kang suot, no, bawasan mo 'yon para makasingaw yung init, no? And then, pwede kang maglagay ng towel na binasa, lagay mo sa kilikili, lagay mo sa leeg, para unti-unting mag-cool down yung iyong katawan, yung temperature sa katawan. Dok, sabi mo, di ba, hindi nga pwedeng basta-basta kasi yung iba, naisip nila, yelo. So, nag-swimming sila agad, pupunuin nila yung mga tubig nila, yung mga batsa nila ng yelo, tapos pag nagkakaroon sila, parang binubuhos nila. Bakit po? Ano po yung danger nito para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay?
Okay, yung biglaang pagbaba ng temperature kasi natin sa katawan, hindi rin siya mainam, lalo na may sudden pag-constrict po ng blood vessels, pag sudden onset o sudden na lamig. So yon dangerous din po yon, no? Maaring magkaroon ng epekto po sa blood flow natin. And that could be dangerous. So talagang sinasabi natin unti-unti po yung pagpapababa ng temperatura natin sa katawan. Iba naman po ang kaso kapag mga athletes po, di ba? Pag nagre-rest sila, talagang lumulublob po sila sa ice. Tubig, Kasi sanay naman yung katawan nila for that, no? Kasi ginagawa naman po talaga nila yon. Speaking of dehydration, kasi yan kulang sa tubig, no? Yung kakulangan ng tubig. Yung tubig naman po na mga sakit na dulot po ng tubig, 'di ba? Diarrhea, ano po ba yung mga ibang mga sakit dahil po marumi yung tubig. Ano po yung like diarrhea? Why is it common pagdating po sa summer? Okay, pag summer po kasi, sabi ko nga po kanina, madali po kasing mapanis, no? Mapanis yung mga food natin. And then we have to make sure na yung pag-prepare natin maayos din. So kaya sinasabi namin na most of the time kapag summer mataas ang mga pasyenteng may diarrhea, not just because of contaminated food, but pati rin sa tubig, contaminated water. At mainam po yung paghuhugas ng kamay. Importante yan, no? Very much important. Hindi lang po kasi yung pagtatai yung binabantayan natin, pati rin po yung pagsusuka. Pwede rin po yun yung manifestation ng pagkakaroon ng pagkasira sa tiyan, ano? And both vomiting at saka po pagtatae, pwedeng makakontribute po yan sa pag-dehydrate ng katawan. Okay. So, Doktora, aside from these mga waterborne diseases like diarrhea, yung yung pagsira yung pagkain, ang manifestation ba ho niyan, diarrhea kaagad? Di ba nagkakaroon rin ng lagnat? Di ba? Ano ba yung mga, ano pong mga nakukuha nila pag mali po ang pagkain? Opo. So, hindi lang diarrhea, no? So, vomiting, pagsusuka. Meron din po yung dumi, parang yung iba po, no? Talagang pag medyo malala ang nangyayari, nagkakaroon ng mataas na lagnat. Tapos yung pagdumi natin, nagkakaroon ng yung iba, parang sipon-sipon o may bahid dugo. So yon mga senyales na medyo malakas-lakas, hindi lang virus yung tumama doon, kundi may bacteria kasama. Ginagamot po yon, may katapat po yun na antibiotiko at proper hydration. Yung pag ganyan po yung mga senyales, kailangan ba pumunta sa emergency room or pwede mag-self-medicate in the meantime? Okay, in the meantime, pag may fever po, pwedeng mag-take po ng para sa lagnat, kailangang mag-hydrate. Pero kung talagang voluminous, ibig sabihin napakarami na yung lumalabas, hindi mo na mahabol sa iniinom mo, yung maraming lumalabas sa'yo, kailangan mo nang magpunta o magpadala po sa pinakamalapit po na clinic or emergency room. Okay. Doc, sino po ba yung pinaka-susceptible at vulnerable ngayong summer? Halimbawa po, yung mga tao bang may hika, ano po medical conditions yung kailangan bantayan? Bukod po, syempre, lagi naman na senior citizens, kailangan natin bantayan, ano? Pero bukod po sa mga seniors at yung mga tao may hika, sino po yung mga dapat magbantay na, oy, teka lang, summer ngayon, dapat mas maging maingat ako sa aking katawan at sa aking kalusugan? Yes, no? So extremes of age, bata at matanda. Tama, no? Yung ating mga children at saka elderly, kasama yan. Pero kailangan na rin pong mag-watch out ang ating mga pasyente o mga kasamahan po natin na may comorbid conditions. Ano to? Yung diabetiko, yung may high blood, yung may hika, no? Yung mga yan. Kasi prone sila to have these infections then because of yung kanilang susceptibility and yung kanilang immune system ay hindi naman ganun kalakas katulad ng isang tao na walang mga ganitong sakit. So kapag summer po ba, dapat mas may extra layer of protection sila? Halimbawa, dagdagan ba yung kanilang vitamins na tinitake? Meron po ba sila ibang dapat gawin, lalo na kapag summer season? Okay, I think kahit hindi naman po summer season, kasama po talaga dyan ang healthy lifestyle pa rin. Tamang pagkain, tamang ehersisyo,
tamang oras ng tulog, proper hydration ang very important po talaga. Oo. So, doktora, sa mga banidosa, katulad namin, syempre yung ating balat, di ba? Usually, yun ang Yes. unang nagpapakita na, summer na, either namumula, sunog na dahil sa kaka-sunburn o sa sunburn, or yung mga, sabi nga nyo kanina, yung chickenpox. Ano yung mga karaniwang mga sakit po, mga skin conditions po, pag tag-init na? Summer. Oo. Yan. So, very, very common po yung bungang araw. Pansin nyo. Meron na yan, bungang araw. Tapos, pangalawa po, yung may mga dermatitis po dahil sa init, no? At dry ang balat, lalo po yung mapupula, nangangati po yan. And then, kasama rin po yung atin pong mga chickenpox lumalabas. Shingles lumalabas. Hindi lang po yun. Kasama rin po yung mga pigsa, kung familiar, no? Oo, pigsa. Yan, talagang lumalabas siya, no? Dahil po sa temperature natin, sa init ng katawan. So how do we relieve ourselves from these mga skin conditions? Let's take it one at a time. Like chickenpox. Yes. Nung panahon ko, when I got it 52 years ago, 8 years old, pinabayaan lang namin at the time wala pang gamot Sabi ko nga, rinarab lang namin ng hot water sa bote. Pero ngayon po, meron na yatang mga, mga gamot, no? Paano po yun pag chickenpox? Okay, pag chickenpox po kasi, kapag nakuha po natin ang mga pasyente within 72 hours na merong lumabas na lesion or yung bulutong, maaring makatulong pa yung mga tinatawag nating antiviral creams or yung antiviral na medication. But since this is virus, magre-resolve po ito ng kusa. Ibig sabihin, within 7 to 10 days, totally magre-resolve siya on its own. So ang pasyente, ang kailangan niyang gawin, make sure na properly hydrated siya, nutritious food ang kinakain, nakakapagpahinga siya kasi it's building up on the immunity ang kailangan niyang palakasin dyan. Pansin niyo po, Miss Pat, no, Miss Ricky, di ba? Pag may isang may bulutong sa bahay, pag mga bata, sunod-sunod nagkakameron. Oo, kami, sabay-sabay. Yes, no? Pero meron namang hindi, di ba? May kasama sa bahay na hindi naman siya nagkabulutong. So, depende po talaga yon sa immune status, sa immune defense po ng isang person. So, pag bagsak ang immune system mo, meaning stressed out ka, kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, at hindi ka pa nagkaka-chickenpox at na-expose ka sa may chickenpox, mataas yung chance mo na magka-chickenpox din. Pwede bang maligo, doktora, pag may chickenpox ka? Kasi di ba normally may lagnat yan parang first few days, if I remember correctly. Are you allowed to take a bath? At least, di ba, to relieve yourself? Kasi Makati nga Opo, pwede pong mag-take a bath. Pero syempre, hindi ka pwedeng mag-scrub ng sondo. Opo. So, ano po yun? Pwede po talagang mag-take a bath para ma-relieve po yung temp. At saka somehow ma-lessen yung itchiness ng ating lesion. So, yun yung kagandahan po. Pag nagka-chickenpox ka na, hindi ka na magkaka-chickenpox ulit. Pero, prone ka magka-shingles. Ano yung shingles, Doc? Para sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano yung shingles po? Yung shingles po, yung tinatawag na herpes zoster, para po siyang bulutong, pero nasa isang parte lang ng katawan. Kasi may tubig-tubig din po yun So kung mapapansin, pero yun sobrang painful yun. Ayun na nga. And you can avoid that di ba? Pwedeng magparoon ng ng injection po dyan. Do you recommend? May vaccine po. Do you recommend, I would recommend it for 50 years old and above. Have yourselves protected from shingles. Why? Kasi ang iniiwasan natin, yung shingles gagaling yon. Pero ang complication nun, maaring matagal bago mawala. Yung tinatawag po nating post-herpetic neuralgia. Yung manhid na napakasakit. So kahit mag-pain reliever ka, hindi talaga siya mawawala. Hindi ganun po. So 50 years old and above. Uso po ba sa Pilipinas yung shingles? Yes. Opo. Saan po nakukuha yun? Because nga if you had chickenpox. Yun lang. Kung nagka-chickenpox ka na, maaring magkameron ka ng shingles. Pero magkaka-shingles ka kung again, bagsak ang immune system mo. At usually po, usually po, 50 years old and above, bumababa na yung ating immune response, kumbaga. Pero pag kayo po ay merong high blood or diabetes, kahit wala ka pang 50 years old, inire-recommend po namin na shingles vaccine. Doktora, ito, maraming mga magulang lagi pong natatakot pag ganito rin na panahon. Ang dengue. Bakit ang dengue ganun? Pag tag-ulan,
Meron. Popular may dengue. Pag tag-init, may dengue. tag-init, meron pa rin. all year Yeah, round, all year dengue. round. Pero parang Yes. mas matinda yata pag summer eh. Bakit po ang dengue po? At anong Opo. pwedeng lunas po dyan? Actually, year-round po ang dengue. Wala na siyang pinipiling Correct. panahon or season. Oo. Talagang we need to prevent it by making sure that our environment is clean. Yun lang yung kailangan nating gawin din para maiwasan. At Yeah. kung ikaw man ay nagkaroon na ng dengue, hindi ka safe na magka-dengue ulit. Kasi Oo. 4 na strains yun eh. So Oo. pwedeng Paulit-ulit. makuha mo lahat yon. At habang tumatagal na nag-uulit kang magka-dengue, mas mataas yung chance mas pangit siya yung Ay. presentation sa'yo. Oo, So oo. then again, ma'am, babalik ulit po ako doon sa prevention. Oo. So prevention means healthy lifestyle, well-hydrated, proper sleep, para ang immune system mo ay malakas talaga. This is another question that I've always wanted to know the Yes po. answer to. Sore eyes. Di ba dati Sore eyes. nung lumalaki kami, may nang boso ka, no? Kaya nagka-sore eyes. Parang bulutong ay parang kuliti po yan. Oh, parang kuliti, di ba? Nang boso ka, no? Oo. Pero doktora, Opo. bakit nagkaka-sore eyes nga ang tao? Pag lalapit Lalo summer, ng no? summer, bakit nga po? Opo. Conjunctivitis, so something to do with yung environment, mainit, dehydrated na naman. Tapos, Dehydration, Opo, hydration po talaga. And then, yun pong properly, yung hindi po tayo conscious ngayon na kailangan malinis ang kamay. Di ba po, minsan pag alikabok, scratch lang yung mata. Naihawak mo na yun sa maduming part. Scratch ka kasi makate. And then scratch ka sa kabila, di dalawang mata na. Tapos minsan po, kahalubilo mo, no, medyo mapula-pula na, nagkakamay-kamay, magha-handshake kayo. So hindi po tayo ganun ka-conscious na. Unlike po nung COVID time, talagang ingat na ingat po tayo, di po ba? Oo. So hopefully ngayon, ganun din tayo ka-conscious sana. Oo. Opo. Doktora Ana, you mentioned kuliti. Ano yung difference ng Yes. sore eyes sa kuliti? Kasi kuliti may Growth. tumutubo Growth di ba? siya. Yes, yes. So, paano naman nagkakakuliti? Namboso ka. Nang boso. Yan po ay hindi pa rin nasasagot kung konektado doon. But again, it has something to do with the irritation of your glands po na malapit po dun sa ating eyelids. Oo. So, yun po, may gamot naman po doon. Yeah, May gamot naman po doon. Baka po nagkakataon lang na nagsilip siya talaga. Pero magkaiba po si sore eyes sa mapula po ang mata, no, makate, mapula, nagmumuta. Si kuliti po, sa either sides po, no, sa glands, meron pong pagbablock po dun sa glands. Okay, Doktora, very informative. Maybe you have your last words. Ano bang Tips. mapapayo mo, mga tips para po maging healthy at masaya ang ating summer na iwas tayo sa sakit. Para summer Diba? blast tayo. Oo, para summer na talaga. Yes. Summer Opo. vacation. Yes. Oo. Opo. For a healthy, fun summer, ang tandaan lang po natin, i-maintain po natin ang healthy lifestyle. Proper food, tamang exercise, enough number of sleep. Ayun. Ano po, kailangan. Dapat po at least 7 to 9 hours Ako? of sleep, Oo. uninterrupted. Wow. Pero kung hindi naman kaya yung ganun kahaba, 4 hours lang, wag lang siyang putol-putol. No? So, kailangan uninterrupted sleep. And more importantly po, libre lang naman ang tubig. No? So, parating magdala ng water at saka po yung proper hand washing. At kung sakali pong magka-symptoms po, huwag po nang ipagpatagal ito. Magpunta na po sa inyong pinakamalapit na clinic, no, or ER para kayo po ay makapagkonsulta at mabigyan po ng proper advice. Ayan. Ako, thank you very much, Doktora Ana. Thank Very you po. informative. And talaga, sana po talagang maging ligtas tayo sa sakit ngayong summer and all year round actually dapat. Thank you very Yes. much po. Thank you, Doc. Ayan po Thank you po. Ayan, Doktora Limpoco, ang ating family medicine specialist mula po sa UP PGH. At sa aming pagbabalik, makakausap na po natin, ayan, from mga summer illnesses, kakausapin natin next year, Coach Donnie Geisler. Siya po yung former Philippine National Athlete Olympian. Ano to? Martial arts, taekwondo. Wow. Para engganyohin natin yung mga anak natin to get into sports. Ayan po, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. SPN.
Nagbabalik po ang ASPN at kasama po natin via Zoom si Coach Donnie Geisler. Siya po isang former Philippine National Athlete Olympian. Taekwondo! Wow! Magandang umaga po, Coach. Welcome po sa ASPN. Good morning, Coach. And thank you for having me this morning. Ayan, kaya po kami napatawag, Coach, kasi gusto natin anuhin ng mga bata yung importansya po ng sports, di ba? To get into sports, to adopt a sport para po talagang iwas sa gulo, iwas sa mga masasamang bisyo. So, Coach Donnie, how can we encourage our children to get into sports? Well, first of all, nowadays it's really hard to encourage kids, especially with their gadgets, but it's really important for kids to have some sort of activity this summer. Because during the summers, we're always, just, going out and with friends or going to the beach and all that. But it's also important for physical fitness. That's the most important thing this summer. How do you, I'm sure you're a dad, how do you encourage kids? Dapat ba, tinatakot ba natin niya, mag-sports ka? Kung hindi, papaluin kita. Or, siyempre, extreme ako eh. Paano yun? Si Coach Donnie, tinaekwondo ka na niyan. Tinaekwondo ka na. Pero how do you encourage kids to get into sports? What's an effective way? Well, an effective way is joining them. Nowadays, parents also love to be with their children during their activities. But it's also good that we're with them just to encourage them at the beginning because minsan nahihirapan sila to start something new. So let's support them until they get into it. And then, it depends on the child. Some children will be passionate about it. Some would just do it because their parents tell them to do it. But overall, it's highly encouraged that just to join them first in the beginning. Okay. Ako, Coach, sabi nga natin, di ba, parang ang national sport na ng Pilipinas is basketball. Pero ako personally po, naniniwala ako na marami pang ibang alternatives, marami pang ibang options na pwede tayong mag-excel as Filipinos. For me, for example, I'm an advocate po of football/soccer kasi yung ating ang national sport ay totoo namang sipa. So feeling ko bilang mga Pilipino, we have the potential to be really good at it. Kayo po sa inyong pananaw at sa inyong karanasan, ano po yung mga options po bukod sa basketball na pwede pong pasukin ng ating mga kabataan lalo na po kapag beginner pa lang po para mas ma-encourage sila. Siyempre kapag nakikita mo, uy, magaling pala ako dito sa sports na to. You will be more motivated to actually continue with the sport, not just this summer, but all throughout your life. Ano po yung mga recommendations niyo for Filipino children? Well, for Filipino children, talagang martial arts is really good for them because, it's also, based on the success of Filipino athletes, marami rin na successful sa contact sports like martial arts, and all that. Marami naman martial arts na iba-iba na pwede pagpilian ng mga parents. There's jiu-jitsu, there's karate, and other forms of martial arts. And it's truly beneficial because of the system that the child goes through, especially martial arts that have belt system. At least it really develops their motor skills. Not only that, yung mental focus nila. So it's very good for their mental focus. Kaya I highly encourage rin a lot of young children to start it at a young age because it helps them develop not only the physical attributes but also their mental and of course the discipline. In Taekwondo we have what we call the 5 tenets. So we have courtesy, integrity, we have courage, we have indomitable spirit, we have perseverance. All these are life lessons that a child can really, develop that in a very good way for them to become good citizens in society in the future. How do you teach them not to use their martial arts for violence? Kasi, di ba, sometimes kasi, syempre, pag ikaw, martial artist ka, martial arts, kunyari, black belter ka na, tapos nagkakagulo, di ba, syempre, huy, martial artist ka, mo ako, di ba, parang napapasugod ka sa, pero yun na nga, the line between good and bad, di ba, how do you teach your students not to use what they know, like taekwondo, for violence, di ba, like to hurt women, or to be a bully? Paano yun na ma-manifest sa mga ganyan, martial arts? Well, first of all, we teach them the values, the tenets of Taekwondo. And one of them is how to be, a modest person. Okay to.
Oh, buko na. Pairam ng card. Pwede bang health cards? Library card? E-card. Tarot card? Report card. Placard? Birthday card? Hindi na akin. Wait lang. Face card. Eh, kung wag na lang kayo tayo umalis. Eh kung Gcash na lang. Book mo na. Wag na ma-stress this summer. Use GCash Pay online. Instant payments, secure booking. Send money para saktong tingilan. No need to stress. Just say yes to a GCash summer. What do you call this? This line where the only time they use their skills is when they are bullied or when they are provoked by someone. Okay, paano yan, Coach? Diba, you also advised us as parents to join our kids first. For example, you know, this is very interesting. I was watching your videos. What if I want to get into Taekwondo? Is it too late for me? I'm almost 50 years old. Is really beneficial at our ages. Coach, ito, vanity question lang. Totoo po ba yung sinasabi na kapag daw nag-taekwondo, kasi yung iba kaya ayaw mag-taekwondo, lalaki daw yung mga pata at hita? Totoo po ba yun? Paano kung ayaw mo lumaki yung inyong mga hita? Paano po yun? At yung mga legs? Actually, it doesn't. I think that that only, you know, that kind is if you're actually doing weights, probably, or you're doing leg weights that will actually increase the muscle. But mostly martial arts, we do body weight exercises. So you will not gain that extra muscle or especially fat. You won't gain any fat at all. But probably muscles, just a few. But for martial arts, talaga, it's more of gaining flexibility and of course improving your muscles to make it stronger at our age. Coach Tony, is Taekwondo popular among girls, women? I mean, if you in your class, how many boys, how many girls? Marami kaming girls na nag-enroll. Parents who want to get their daughters into martial arts. Of course, it's very important that they know how to defend themselves. So it is a true mindset, and girls will get to really defend themselves from basic self-defense. Yeah. Getting away from situations where they get put into a situation where they are attacked. So they can really defend themselves. Yung mga kasi we asked also for your advice, no? Because nga pag summer, kunyari ako isang parent, may mga free clinics ba, whether that you know of, whether it's in Taekwondo or martial arts, na you can, kasi to send your kid to a school, maski na summer school, sabihin mo 1-2 months, thousands rin yan eh. May mga free, mga summer camps ba na available para sa mga kabataan? Yes, usually in schools before the summer program starts, they have free trials. Trials. Yes. So parents can take advantage of those. You know, you can actually let your child try it first, and if they like it, that's the time you can enroll them. Meron bang may mga scholarship ba yan, if ever? Kunyari may potential? Yes, especially in Taekwondo. Taekwondo is a well-known sport now, and it is, the Department of Education. We have the Palarong Pambansa. We have the District 8. So there is a varsity program in all schools, I think, at this point for Taekwondo. Okay. Ito naman, Coach, sa inyo pong karanasan, halimbawa nakakita po kayo, do you have like really
evidence na nakikita nyo na may pagkakaiba po yung isang bata, halimbawa na naengganyo mag-participate sa sports versus sa isa na talagang wala pong kahilig-hilig sa sports. Ano po yung main difference para po siguro ma-encourage din natin yung mga magulang na, uy, kung ito pala yung pagkakaiba nila, baka nga it's high time for me to enroll my child in a sporting activity. Yes, actually, with my experience teaching, kids are different in many ways. There are kids who are really athletic, there are kids na hindi athletic. But the good thing about Taekwondo is when even these kids na hindi athletic, they gain some sort of camaraderie that they belong to this group and they belong to this activity where, kahit paano they know that they'll be bully-proof at the end of the day. Because a lot of kids rin na nag-enroll ng martial arts, especially parents who believe that their child is getting bullied in school, ina-enroll talaga nila. And the good thing about martial arts rin is the camaraderie. And of course, helping each other out. You're one family once you're enrolled in a dojang or a taekwondo club. Pero Coach Donnie, kung ako seryoso ako, gusto ko talagang maging martial arts expert black belter, ilang years ba yon na kailangan kong nagpupunta, di ba? Kasi, di ba, na-upgrade yan. You start, I guess, white belt. Tapos, yellow, then ewan ko pink, brown, ewan ko kung ano yung mga colors no. Kung tatapusin ko, ilang taon po yun bago po makamit ko ang black belt? Takas bala ko ba mag-black belter pa? Yes, the total length of a child or a person doing martial arts would probably take 5 to 6 years. If they don't consistently practice every day. But for those who continuously practice, those dedicated ones, those who are talented, they can get their black belt in 3 years. Wow. Yes. Hindi lang yan pang summer. Kumbaga, all year round. No? You cannot just get that in 3 years if you just do it during the summer. You can do Taekwondo your whole life. Kasi it's continuous learning process. It's not something that nakuha mo black belt, tapos ka na. Tapos na. So others continue as in the direction of an athlete, others for teaching, and others just want to have this. They're really the ones who are passionate about martial arts. That they just want to be physically fit. Continuously. Kasi yung progression niya. Even if you get your black belt every 3 years, pwede ka dan. Every 3 years? Yes. So double black belter? May ganun pala? Yeah, so kaya nga yung mga grandmasters, mga matatanda na talaga. 60 before they can get their 9th dan. 9th? Hanggang 9th dan. So Coach, yung isang taekwondo session, kunyari ngayong summer, how long is it? 1 hour, 2 hours? Tapos how often, if ever? Well, those who start, siguro mga 1 oras for the beginners. Okay. But once they progress, aakyat ng 1.5. Tapos once they're high level na for competitive na, umaabot na up to 2.5 to 3 hours ang training minsan. Okay. Sige. So, ako siguro, Coach, dahil nga nabanggit nyo rin kanina na syempre marami pong mga magulang na they enroll their daughters para po for self-defense. And I know that there's a lot of types of martial arts. Halimbawa po, my main goal is to give myself some sort of layer of protection by learning a type of martial arts. What would you recommend po? Kung wala naman ako masyadong oras, pero gusto ko po talaga matuto nito para po alam ko rin paano i-defend yung sarili ko. Is it Aikido, Taekwondo, karate, judo, Muay Thai, ang dami na ngayon, So ano po talaga yung halimbawa, isa lang na pwede ko talaga matutunan? Probably, I'd recommend Filipino martial arts. Especially, Filipino martial arts. Yes, mga armies and there's a lot. Even the weapons, I highly recommend the Filipino martial arts. If you're a woman or or anyone who just wants to learn self-defense, practical self-defense, that when they leave the
the dojang or the gym, they can apply it already once someone tries to attack them. Yan. Okay. Sige, Coach Donnie, baka you have any words of advice to our viewers and listeners to encourage them to get into sports and this summer to take advantage, di ba, of the time, imbis na lagi na sa gadgets po natin. Coach Donnie, you have the floor. Opo, I mean, I want to encourage all parents to get their child into sports or any activity, especially nowadays na nagiging yung gadgets. That's why one of my mandate is to really help children with digital dependencies. Because I know that this world is going to be run by technology, and there's a lot of negative effects from technology. So getting your child into sports, something that is a system-based na magbe-benefit yung child, so they will have good direction in life. Because some kids that depend on gadgets, if the parents they have no time to take care of the child, minsan their life goal shifts. At least martial arts and other sports give every child a goal in life. Yeah. So every child needs to achieve these goals, and they have to adapt that with their lives. That's why extracurricular activities is highly recommended all over the world. Encourage. It develops sportsmanship, camaraderie, di ba? You learn how Humility, to be... Humility, actually. modesty. Ayan, I remember that word that Coach used. Modesty. Huwag kayong magyayabang-yabang dyan porque na black belter ka. Kung black belter ka, meron palang double belt black Nine belter. nga daw. Nine black belter. Nine black meron palang belt. ganun, Akala ko Grabe, pag naka-black dami. belt ka, tapos na eh. Tapos na. Okay, thank you very much, Coach Donnie. Very interesting. And I hope talagang people would be encouraged to get into sports and think of taekwondo as sports to get into this summer. Tara, Thank you try very natin much. kay Coach Donnie tayo. May free trial, di ba, Coach? Pwede ba kami ni Patpi mag-free trial? Yeah! Sure. Thank you We very have to- much, Coach Donnie. Thank you, Coach. Ayan po si Coach Thank you Don. very much for the opportunity. Our pleasure. Ayan po si Coach Donnie Geisler. At magbabalik po ang ASPN at makakausap po natin si Arturo Cruz. Ito naman, motorcycling. Atoy Santa Cruz, ang President po at Director for Administration ng Motorcycle Philippines Federation. So if you don't want to get into sports, you can go into motorcycling. Pero sports din yun. Sports na rin siya sports ngayon. pa rin ba yun? Yeah, sports na rin ba? ngayon. Okay, Oo. sige. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang bahagi ito hatid sa atin ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Ayan, IMAC. At kasama na po natin sa linya si Ginoong Atoy Santa Cruz, ang Presidente po at Director for Administration po ng Motorcycle Philippines Federation. Good morning po, Sir Atoy, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Good morning sa inyo. Good morning sa inyo lahat dyan. Ayan po. Sir Atoy, ito po, clarification. Kanina pa kami nagdidiskusyon kanina ni Ricky. Sabi ko, ang motorcycling ba, is it a sport or is it a hobby? What do you think po, Sir Atoy? Alam mo, merong grupo kasi sa sports, no? Saka meron din grupo ng mga hobbies lang talaga. Yung nakuha ninyo, yung mahilig mamasyal, mga motor ginagamit. Pero meron talagang grupo yun sa mga racing. Yun, sa sport. Okay, so yung federation po ninyo, yung Motorcycle Philippines Federation, are you espousing it as a sport, as a hobby, as a ways? Kasi ngayon, naririnig ko, may motorcycle tourism na rin po eh. So kayo po, yung grupo po ninyo? Kasi yung grupo namin, actually, ang pinaka-main purpose namin yan, no, to educate yung mga rider. Na kami, panay seminar ang binibigay namin. Okay. Yun. Pero may mga grupo kami na nasa motorcycle taxi, sa sports, at saka karamihan sa kanila, yung mga hobbies lang na motorcycle rider. Okay. Kasi ngayon pong summer, no, at nako, talagang kasadsaran na talaga ng init. Tapos sa taas ng presyo po ng gasolina, ng crudo, marami na po talaga tumitingin sa sa motorcycle, sa alternative mode of transportation. Ano po ang may sasabi niyo pong yung mga dapat natin tandaan pag tayo po ay gumagamit ng motorsiklo, whether it is as a sport, as a hobby, as a mode of transportation, what are the things we must remember?
Well, ngayon, alam mo, meron kaming mga seminar regarding dyan sa mga hobbies. Kasi ngayon, nagpe-prepare sila. Alam mo, gusto yung bakasyon, long vacation, bibiyahe yan. So sa mga seminar namin, number one, binibigay namin sa kanila, unahin yung malaman yung location na pupuntahan ninyo. Then, i-google ninyo yung area, yung kondisyon ng kalye. Madali naman, i-google mo, no? Like na meron yung balitang-balita ngayon, yung mga sport enthusiasm at saka itong mga hobbies, andyan sa Maliko. Have you heard about Maliko? Maliko? Ano po yung Maliko? Yeah. Yung Maliko, it's yung talagang going to from Pangasinan to Isabela. Gaano ang kalye dyan, kanya tinawag na Maliko, halos grabe ang sigsag dyan. At talagang sigsag dyan. Oo. Gaano kahaba po yung distansya dyan po sa Maliko? From saan po nag-umpisa? From Pangasinan. Pangasinan to Isabela? Tapos, ako yan taas ng bundok yan Talagang puro liko ng liko. Yan. Oo. Umaabot po yun ng ilang oras po kung non-stop po ang gamit po sa motorsiklo? Alam mo, iba-ibang ang grupo. May mga grupo, going to Mindanao, nag-uroro sila. Yun. Kaya lang, ngayon, ang educate namin sila na hindi basta-basta yung pati yung kondisyon sa katawan mo, bago ka bumiyahe, kailangan kondisyon mo muna yung katawan mo. Yun ang binibigay namin kasi may mga iba dyan, excited, hindi makatulog magsamang. Pagsakay sa motor, inaanto. Puyat. Puyat. Okay. So, nire-remind namin sila, at least mga 3 to 4 days talagang i-condition mo yung katawan mo, walang alcohol. Get a good night's tulog rest, ng maayos. Okay, Yun sir. ang pa namin. Sir Atoy, according po sa datos ng Philippine Statistics Authority at the Department of Transportation, ang pinakamalaking porsyento po ng mga road accidents, lalo na sa Metro Manila, ay mga motorcycle riders po ang involved. Ano po ba yung pwedeng gawin ng gobyerno na intervention specifically para mapababa po yung datos ito? Halimbawa, let's say sa susunod na 5 taon. Well, bigyan kita ng idea, Noon, nagkaroon tayo ng yung tinatawag namin nakasama United Nations, Decade of Action for Road Safety. It's 10 years na pinag-aralan yan. May mga binigay na education, lahat. Awa ng Diyos ang nangyari sa Pilipinas. Tayo mas maraming road crash. Oo nga Bakit po? Oo nga. Ano po yung mga usual na dahilan? Well, marami akong forum, miski na sa ibang bansa na pinag-aralan namin yan. Ang naging sagot dyan is education, number one. We have to educate this motorcycle rider. Kasi most of them, natuto yan sa mga kapatid, sa kaibigan, sa tatay. Diyan yan sila natuto. Wala tayong proper education para turuan talaga ng maayos. Then after ng education, ang isang answer dyan is enforcement. Enforcement. Hulihin mo talaga pagka nag-violate. Yung ating mga kalsada ho ba, Sir Atoy, sa tingin mo ba ay kumbaga conducive sa paggamit po ng mga motorsiklo? Or isa rin to sa mga sanhi kung bakit mataas rin po ang mga aksidente sa motorcycles? Hindi, yun ang sinasabi nga namin Number one, yung sa engineering design ng mga kalye natin. Pero dito, kung ikaw talagang yung motorcycle enthusiast ka na pag-aaralan mo, let's say, bibiyahe ka, tag-ulan, kailangan ang gagamitin mong gulong dyan, yung all-weather na tinatawag namin. Tapos yung tire condition, marami. Hindi mo sisisihin basta yung kalye. Ang nagiging problema nga namin dito, pagka yung iba, sasabihin agad, itong nangyayari daw is matitigas ang ulo ng rider. Pero sa survey namin, hindi sila na-educate. Natututo
yun, nakakaligtas doon sa road crash. Okay, Sir Atoy, sa Germany po at saka sa Japan, meron po silang tinatawag na multi-stage licensing system. At nakapakita rin po ng kanilang datos doon na sobrang naging epektibo po sa pagbaba po ito ng mga motorcycle-related incidents. Is it possible po na ma-adopt din po ng Pilipinas ito? Lalo na po, dumadami na nga ang mga nakadepende sa pagmumotor. Hindi lang para sa kabuhayan nila, kundi para sa yung hobby nila, libangan nila. At basically, just as a mode of transportation dahil nga po sa taas ng presyo ng gasolina at saka ng traffic at laki ng traffic po sa atin. Kami, isang experience namin, kami nag-asa seminar kami. Sa loob ng isang buwan, makapag-seminar kami ng mga 300 or 400. Ang lumalabas naman na motor, almost 1,000 a month. Wow. Ganun karami. Tapos yung iba, hindi na na-educate. Oo. No? Alam mo, ako ito, tell you frankly, kung bakit ako naging advocacy ko is road safety. Dati kasi, nasa sales din ako ng motorcycle. Meron akong sa San Pablo City, may bumili ng motor na mag-ina. Yung nanay niya ang na-approve for sa motor. Siya yung tumirma. Yung anak nagmadaling umuwi. Awa ng Diyos, nandun ako, motor ko yung nabili niya. Naunang umuwi yung nanay, namatay yung bata. Ay. Kanya naging main advocacy ko na talaga yung road safety. Yung bata kasi na-excite sa paggamit ng motor. From bicycle, ibinili agad ng motor. Hindi naturuan ng gusto. Oo. Pero Sir Atoy, ito talagang marami po sa ating hindi na nyo ipagkakaila na marami talaga mga kamote riders, di ba? Dito po sa syudad, sa city, do you think that motorcycles should be confined just in one lane? Or are you okay na they can switch lanes? Di ba kung saan man nila gusto sumingit-singit? Or dapat isang designated lane lang para sa kanila? At least for the main roads, kunyari sa EDSA or dyan po sa Commonwealth na ang lapad-lapad. What is your personal take on that pagdating po sa mga motorcycles? Okay, ito, Pat, balikan kita dyan sa bagay na yan. Number one, yung kamote rider. Kamote rider, ako yung tumawag ng kamote rider dyan. Ay, ikaw ba? Yung time na ABS-CBN pa yun, tinawag ko kamote rider na demanda pa nga kami dyan. Ang point ko doon, yung bang parang kamote vine kung saan sumisingit. No? Kanya obserbahan mo sa Vietnam, Taiwan, Singapore, ilagay mo sila sa motorcycle lane, kung ang speed nung kasama nila is 20 lang lahat yan. Or 40. Dito obserbahan mo dito sa motorcycle lane natin, andun yung kamote na parang vine ng kamote na paikot-ikot. Kung ang takbo is 40, yung iba tumatakbo ng 50, 60, lusot ng lusot. Yun ang mga kamote talaga. Then nung nag-survey kami, hindi nila alam. Kaya we have to educate them Ano talaga yung proper way ng paggamit ng motor. So, sir, you didn't answer my question. Do you think that they should be confined to one lane or they should be allowed to use all the lanes? Alam mo, i-combine natin ang Filipino motorcycle rider, i-combine natin sa isang lane. Andun pa rin hindi niya igagalang ng speed limit Pero, kailangan pag naka-combine ka dyan, 20 kilometers for example, dapat lahat kayo. Lahat 20 kilometers. So, kanya nasa tao Pero, sa rider. So you think kung ma-confine sila sa isang lane, baka matuto sila? Kesa sa, kumbaga yung risk of them getting into an accident, mas mataas if you allow them to use all the other lanes. Kasi all other lanes, nandun po yung mga bus, nandun yung mga truck, nandun po yung mga sasakyan. At least sa... Yun nga, maganda yan, yung sinuggest namin noong panahon ni Tolentino, sa Francis Tolentino, MMDA po. Nagkaroon niya motorcycle lane, di ba? Gumanda kasi yung dito sa Magsaysay Boulevard sa Commonwealth, ang laki ng binaba talaga ng road crash. Ang laki ng binaba ng road crash. Kaya i-combine natin yan. Kanya lang,
nakita mo, hindi mo matanggal talaga yung road crash kasi nagbabiolate sa speed limit yung mga nando sa motorcycle lane. Pa rin. okay. Ang titigas talaga ng ulo, no? Oo, Sir Atoy. Ako naman po, balikan ko rin po yung tinanong ko kanina, no, regarding the multi-level po na pag-train nga natin. Sabi nyo nga, hindi nyo magawa ng paraan kasi magta-train kayo ng 200 na riders. Pero sa isang buwan naman, 1,000 ang binibili. times 5 Ang bumibili. bumibili po ng motor, ano? Ito po ba, hindi po ba natin magawa ng paraan na gayahin nga po itong ginagawa ng mga first world countries kung saan dati mataas po yung insidente ng motorcycle accidents. Halimbawa po, ilatag lang po natin, ano, kung ako po, parang yung kinuwento nyo kayo na yung mag-ina, 16 years old or 15 years old, pwede na po ba makakuha ng lisensya yan at pwede na magmaneho agad ng mga, halimbawa, 1,000cc na mga motor? O hindi po ba natin pwedeng isulong po, i-preview po natin sa gobyerno rin, for example, na baka po pwede natin gayahin po yung mas maayos po na paraan. Halimbawa, pag beginner ka, yung moped ka lang, yung mga scooter pa lang, gano'n. Wala po ba tayong gano'ng pagkakategorya dito sa Pilipinas? Alam mo, nung time ni ASEC Swansing, nirecommend na namin lahat ng bibili ng motor, kung pwede, magkaroon ng safety seminar. No? Magkaroon lang nun. Ang naging problema naman, this manufacturer, pagka isa-seminar mo yan, babagal naman daw ang benta nila. Ah, bakit? Oh. So nilabi nila yan. No? Tapos pangalawa, sabi ko rin sa mga congressman at saka senator na nakakausap ko, huwag na kayo mag-isip ng batas, mangopya na kayo. Oo. Kopihin nyo Taiwan. Oo. Japan. Like, ang pinakamagandang kopyahin is sa Australia. Oh, Sa bakit Australia, pagka bumili ka ng lower CC, no, seminar ka lang. Oo, pero once bumili ka ng big bike, dadaling ka nila sa isang lugar na nandun yung racetrack, doon ka pa-practicein ang pra-practicein bago ka makabili ng motor. Kaso dito, pag sinasuggest namin yung ganyan, naglalabi itong mga manufacturer. Naglalaban yung ekonomiya at saka yung safety. Oo. Ayun. Oo. So ano, Sir Atoy, no, isa pa, kasi sabi mo nga yung sa Australia, pag big bike na, kailangan dadaling ka sa isang truck para makita kung gaano, I guess, kung gaano kakahusay. Ituturuan na doon. Oo, dito po sa Pilipinas, yung mga big bike po, payagan po sila sa mga NLEX, sa mga super highway, dyan po sa mga North Luzon Expressway. Kayo ba isang ayon doon? Kasi minsan nagugulat ako na sa NLEX ako, bilang zoom, mas mabilis pa yung motor kaysa sa sasakyan eh. Alam mo nga, Pat, ang problema namin talaga, yun talaga pa rin na kami ngayon, no, lahat ng mga congressman na nakakausap ko, why not na magkaroon tayo ng motorcycle academy bago mo sila pahawakin ng motor. Alam mo yung mga naka-big bike na yan, minsan nahihiya din ako sa sarili ko pagkausap sila dahil parang, kami mga naka-big bike na kami. Pero one time, yung grupo ng big bike, in-invite kami para mag-seminar. Pinabigyan ko ng exam bago mag-seminar. Bakit po? Oo. Yun lang, simpleng exam lang road sign, road marking, speed limit, etc. Real talk. Sa love, di pwede ang kulang. For me, dapat ganun din sa tuna. Ang deserve mo, San Marino Corn Tuna. Siksik, sarap, at sulit. Sa lata pa lang, dinig mo, siksik sa tuna. And see, konti lang ang mantika. And the taste? Lasap na lasap ang tuna sarap. O, diba? Talagang sulit na sulit. Kaya switch to San Marino Corn Tuna. The love you deserve. Wala akong balak kasi mag-drive ng motorsiklo. Talaga sa akin, mitsa ng buhay talaga yan. That's my personal Alam niyo, eto, isasabihin ko na lang sa inyo. Ako mismo sumama ang loob ko. Si General Beroya, no? The late General Beroya. Nung nasa LTO siya, naglagay kami dyan ng test track. Okay. Itetest ka doon. No? Doon. Bago ka makakuha ng lisensya, itetest ka doon sa test track na yun. Nung mayroong bagong grupo na ngayon ng naging LTO chip, ginawang built-in na yun. Wala ng test track.
So, in other words, Sir Atoy, wala na po, wala nang test kung ikaw po ay talagang marunong magmaneho ng motorsiklo ngayon. So, any Tom, Dick, and Harry can just apply for a motorcycle license and not even go through a test. At ano po yung edad? Ay, hindi po yung tinanong ko kanina. Oh, Para 18 po ba? ba yan? 18 po ba pataas? 18, Kasi 18 years old. 18 paano years po old. nakapag-drive yung kliyente nyo dati ng yung customer bumili. nyo 16 years old lang? Hindi, ngayon nga meron kami sinasuggest na kung po pwede, kasi ang LTO office, wala silang mga lugar na po pwedeng mag-test track, no? opo. Mag-test. Oh. Ang sinasuggest namin, kopyahin na lang nila yung ginagawa sa Dallas, Texas. Pag magre-renew ka ng lisensya, mag-ukukan ka, binigyan nila ng obstacle kung paano gagawin ng rider. Yun. So, Miski na sa mga parking lot lang, sa kalye, pwedeng gawin yun. correct. Hindi na yung talagang test track na malaking lugar. Oh. So, Sir Atoy, yun na nga, wala nang test po kinakailangan para makakuha po ng motorcycle license. Kasi iba yung motorcycle sa driver's license ng sasakyan eh. Di ba? Iba pa ho yun? Ngayon yata, ang ginagawa nila, hinahanapan ka ng yung sa galing ka ng driving school. Para makakuha ng... Makakuha ka ng lisensya, magkaroon ka ng student permit, then pagka yung ka, a-attend ka sa driving school para mabigyan ka. Pero sa driving school, kanya-kanya na yan. Hindi namin alam kung paano test ang ginagawa. Oo. So it goes the same also for motorcycles, galing rin sa driving school supposedly? Ganon din, ganon. The same. Ako naman po, Sir Atoy, interesting na nabanggit niyo po yung Australia na magandang gawin yon. Because recently po, na-meet ko po yung mga riders ng Australia. Tama po kayo, nilororo nila yung kanilang mga motor, ano. Pero it's interesting because tanong ko sila, ano yung pagkakaiba po ng riding dito sa Pilipinas? Usually po sa mga probinsya sila nag-ride, hindi naman sa Metro Manila. Pag nag-island tour sila, no? Sabi nga nila, malaking pagkakaiba. So wala na po ba talagang magagawa ang gobyerno natin, for example, ang LGUs natin, ang ating pong DPWH, para naman po kahit paano maging roadworthy po for motorcycle ang ating mga kalsada. Kasi ang reklamo nga po ng mga riders sa atin, yung malubak, yung lighting din po, hindi pantay-pantay, di ma'am, o yun na nga. So, ano po ba, I mean, I understand po your point na kailangan sila i-train. Pero I think it goes hand in hand din po yung infrastructure din po natin and together with their training. Ano po kung halimbawa ang top 3 policies na pwede natin baguhin para po kahit paano ay mas maging safe po yung ating mga kalsada? Well, number one siguro sa engineering regarding sa kwan. Kasi yung sa motorcycle, unang-una yung road condition. Yung ilalagay mong asfalto dyan. Yan ba, hindi madulas? Yan ba, ang incline yan, pagliko? May mga pa niyan eh. Pag gusto namin malaman, pinag-aaralan ba ng public works yan? Yung mga ganon. Kaya ina-advise namin, mag-ingat na lang kayo pag nagbumotor. Para tagapin na lang yung kapalaran nila na hindi na talaga maayos yung kalsada. Ganun na lang po ba? Aside from the features of the safe infrastructure, no, yung mga kalsada, yung mga ilaw and all that, yung safety gear rin ho ba? Do you think na dapat i-regulate rin po itong mga helmet? Na dapat yung mga helmet na binebenta po sa merkado, dapat yung talagang ligtas, hindi yung parang tinggalang na... Maraming fake pat. That's what I'm saying eh. Meron ho bang mga hakbang para po yung mga talagang dekalidad ang pwede lang ibenta dito sa merkado? And ang helmet, kasi isa ako sa naging consultant ni Senator Revilla nung kinuha yung helmet law yung sa Republic Act 154. No? Ang meron kami tinatawag na yung helmet na made of Kevlar. Made of ano po? Yan yung mga mahal. Made of Kevlar. Tsaka yung ngayon, meron helmet na made of thermoplastic. Yeah. Ngayon, ang sinasabi namin, lahat yan is a safe helmet. No? Yung kung big bike ka, naka-big bike, kumuha ka ng helmet na yung talagang made of Kevlar o yung matataas na standard. Ngayon, ang ipinasa namin na standard helmet, itong made of thermoplastic
No? Na ito, pagka ang speed mo is more than 140 kilometers, nabangga ka, nabibiyak yan. Oo. Yan. Yung thermoplastic. So, ang karamihan kasi ng motor sa Pilipinas is underbone, yung 150cc pababa. Oo. Pang Ngayon, city pag bibili ka driving. ng more than 150cc, bumili ka ng mahal na helmet. Oo. Yun. Yung mga big... So, kasi ang nangyayari, ang gaganda ng motor, bibilin mo maraming helmet. Tapos, isa pa yun, gusto ko marinig ng mga listener ninyo, ang pinaka-importante sa helmet is not yung tinatawag naming eggshell. Eggshell. Yung matigas sa labas. Oo. Ang importante sa amin sa helmet, yung impact absorbing liner. Yung parang styrofoam sa loob. Yun ang importante kasi ang pinoprotektahan nun, utak mo. Ayun. Ang pinoprotektahan ng eggshell, huwag ka lang magkabukol. So, kailangan talaga yung loob. Yung loob. Matulis na bagay sa ulo mo. So, impact absorbing, Yun. ano po yun? Impact absorbing liner. Yung nasa loob ng helmet. So yun ang dapat tinitignan ng mga bibili ng helmet. Yung nasa loob. Yun, oo. Yun ang kanya ang ina-advise namin kung ikaw, rider ka, yung helmet mo, huwag mo ilalagay sa ibabaw ng aparador or isasabit sa more than 7 feet. Kasi pag yan bumagsak, bumagsak yan, hindi makrakrak yan. Yung impact absorbing liner, baka makompress, tapos nakamotor ka, bumagsak ka, the same point of impact, hindi na kayang protektahan ng yung brain mo, yung utak mo. So yun ang dapat pag-ingatan na hindi rin pwede babagsak. Kumbaga yung ano niya, yung efficacy niya, mababawasan. Nako-compromise. Bukod po sa helmet, siguro po maganda rin na i-educate po natin yung ating mga taga-subaybay. Ano pa po yung ibang safety gears na dapat po isuot din nila gamitin? Yung mga beginner at saka yung mga hindi pa. Number 1, yung helmet. Tapos yung elbow pad, knee pad, at saka yung vest protector. Vest Kasi yung vest protector. Meron yung chest protector na tinatawag namin, matigas yung parang sa loob ng jacket. Kasi pag tumumba ka sa motor, tumusok yung handlebar sa dibdib mo, may tumusok. Babaliin yung ribs mo. Pero kung meron ka ng chest protector na yon na plastic grip, hindi mababali ang ribs mo. So, yan ang mga kailangan. Nako. Number 1 is helmet, no? Then, itong elbow pad, knee pad, tapos yung chest protector, tapos yung importante, yung paggamit ng riding shoes. Pagka underbone, riding shoes. Pagka underbone na tinatawag, ang hindi ka po pwedeng gumamit dyan ng rubber shoes. Kasi may tali Baka sumabit yun. Now, for scooter, pwede yung rubber shoes. Yan. Nako, ako talaga... Pero ang required namin, boots or high cut. Boots or high cut. Boots or high cut na leather shoes para hindi sumasabit sa pedal, brake o kaya doon sa foot peg. Ayan, nako. Very informative po, Sir Atoy. Nako, ewan ko kung maraming maiengganyo pang... kung mas maraming maiengganyo pa. Kasi nga, very yung motorsiklo talagang pasingit-singit, matipid sa gasolina. Mabilis Tapos hindi masyadong problema mag-parking. Di ba? Pero yun na nga, parang sa akin talaga personal, mitsa sa akin ang buhay. Yung anak ko, humihingi sa akin ng motor. Sabi ko, hintay mo muna akong mamatay bago kita bigyan ng motor. Baka ikamatay mo pa yan, mamamatay pa ako. Tama. Takot ako sa motor. Sir Atoy, do you think talaga ang motor talaga ay mitsangan ng buhay? O talaga may pagkakataon naman na pwede siyang maging safe forever? Dapat defensive driving always. Or talagang kapag may motor ka, parang nakasabit na yung isang paa mo sa hukay? Alam mo, pag dito sa Pilipinas, okay, i-educate mo ko. Mag-iingat ako.
paano naman yung nasa likod ko na hindi nag-iingat? Ayun na nga, defensive driving talaga. Kailangan talaga defensive driving. Ay nako, maraming salamat po Sir Atoy. Very educational, very informative. Sana po talaga, kung sakaling dadami ang mga motorcycle riders, dapat talagang safe and they should drive defensively. Diba? At saka yun na nga, dapat alamin nyo yung mga traffic rules. Motorcycle education is very important. Thank you very much Doon na tayo po. parating Papunta na talaga tayo doon sa wala na motorcycle area. Oo. Maraming salamat po, Sir Atoy. Thank you. Siguro bago tayo matapos, ito yung lagi kong reminder na binibigay sa inyo. Yung KKK, yan ang killer sa motor. Yung kalasingan, kayabangan. Ayun. Kamote. Pakiulat nila yun. Kalasingan, kayabangan, tapos sa batas. K plus K equals kamote. Kamote. Nako, ay maraming mga KKK. Okay, sige po. Maraming salamat muli, Sir Atoy. Thank you very much. Thank you po, sir. Thank you very much sa inyong dalawa. Thank you. Thank you. Okay, Ricky Girl. At syempre, pinagdiriwang din natin tuwing April 2 ang kapanganakan po ni Francisco Balagtas Baltazar, ang tiniguri ang prinsipe na makatang Tagalog. Favorite subject ni Pat Pian, bukod sa math. Siya ang henyo sa likod ng walang kupas na akdang Florante at Laura. Sa kanyang mga tula at akda, naipakita ang talim ng panulat laban sa pang-aapi at ang lalim ng damdaming Pilipino. Alamin po natin ang kanyang komento at ang pamana niyang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon dito sa ASPN, Araw sa Pilipinas Noon. Isinilang si Francisco Balagtas y de la Cruz noong April 2, 1788 sa Bigaa, Bulacan. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya ni Balagtas pero pinalad naman siyang mapag-aral ng kanyang tiyahin. Nakapag-aral siya sa Letran at sa Kolehiyo de San Jose kung saan siya nagtapos ng Teolohiya, Pilosopiya, Humanities at Canon Law noong 1812. Natutong gumawa ng tula si Balagtas mula sa isa sa mga bantog na makata ng Tondo na si Jose de la Cruz o Huseng Sisiw. Si de la Cruz rin ang nagtulak kay Balagtas na pagbutihin ang kaniyang pagsusulat. Nakilala si de la Cruz sa tawag na Huseng Sisiw dahil sa ugali niyang tumanggap ng sisiw bilang bayad kapalit ng kanyang serbisyo bilang manunulat. Sinasabing natapos ang pagkakaibigan ng dalawang makata dahil minsang hindi nakapagbayad ng sisiw si Balagtas. Noong 1835, lumipat si Balagtas sa Pandacan sa Maynila kung saan nakilala niya si Maria Asuncion Rivera na naging inspirasyon para sa ilang obra ni Balagtas kabilang ang Florante at Laura. Sinasabing naisulat ni Balagtas ang Florante at Laura habang nakakulong siya para sa isang kasalanang inakusal lamang sa kanya ng kanyang karibal kay Rivera, ang mayamang si Mariano Capule. Naipalathala ni Balagtas ang Florante at Laura pagkalabas niya ng piitan noong 1838. Noong 1840, lumipat siya sa Balanga, Bataan. Doon na rin niya napangasawa si Juana Tiambeng noong July 22, 1842. Nagkaroon sila ng 11 anak, bagamat 4 lang ang umabot ng karampatang gulang. Noong 1849, nagpalit ng pangalan si Balagtas at naging Franco Narvaez Baltazar. Alinsunod ito sa kautusan ng Gobernador General na si Narciso Claveria noong taong iyon na nagmamandato sa mga Indio o mga katutubong Pilipino na gumamit ng mga apelyido mula sa isang listahan ng mga Hispanic at ilang piniling katutubong apelyido. Noong 1856, naitalaga si Balagtas bilang Teniente Mayor pero hindi nagtagal ay naipakulong siya dahil sa akusasyong pinakalbo niya ang isang babaeng kasambahay ng isang opisyal na Kastila. Dahil sa kasong ito, naubos ang mga ari-arian ni Balagtas. Napilitan siyang magbenta ng mga ari-arian para maipangtusto sa pag-aayos ng kanyang kaso at nang muling makalaya. Nangyari naman ito noong 1861. Ipinagpatuloy ni Baltazar ang pagsusulat ng mga tula hanggang sa kanyang kamatayan noong February 20, 1862. Isinulat ni Balagtas ang kanyang mga tula sa Tagalog sa panahong wikang Espanyol ang karaniwang ginagamit sa pagsusulat kahit na mga Pilipino. Dahil dito, nagkaroon ng pananaw na may pagkasubversibo itong si Balagtas.
Naipakita ni Balagtas ang kanyang kabayanihan sa pamamagitan ng Florante at Laura. Noong ito'y malathala, dumaan ito sa mahigpit na pagbabantay ng mga Kastila. Ikinukwento sa naturang aklat ang labanan sa pagitan ng mga Moro at mga Kristiyano. Kalaunay na pagtanto ng mga nakabasa sa libro na may mga linya itong nakapagbibigay ng inspirasyon para sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang kasarinlan. Kabilang sa mga nakakuha ng inspirasyon dito ang tinaguriang utak ng himagsikan na si Apolinario Mabini at ang nasyonalistang si Dr. Jose Rizal. Si Balagtas ang naging inspirasyon sa labanan ng mga Makata sa pamamagitan ng pagtula. Tinatawag itong balagtasan. Nangyari ang pinakaunang balagtasan noong April 6, 1924. Ang ganda naman ng kwento niya, no? Balagtas, di ba? Mga makatula. Ikaw ba marunong ka magtula? Nagay balagtasan? Favorite ko dati yan. Noong ako ay nasa grade school. Naku. Ayan. Talaga, alam ba, favorite ko dati, ang basahin, talasalitaan, dictionary. For me, it was really a beautiful, it is a beautiful language. Talaga? Pero syempre, habang tumatanda ka, ED-AD, alam mo na, nakakalimutan. Anyway! Okay, as King's Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo po ang handog para sa inyo. King's Empire Corporation 7th anniversary celebration po ng 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya raffle bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo worth 1 million in cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes, makakatanggap po ng business package ng King's Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng King's Herbal Plus, Empire Coffee at ang Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with the grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH King's Empire Corporation o ang King's Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Okay, bago tayo magpaalam, syempre, Ricky Girl, kailangan natin basahin yung mga, panoorin po natin yung kasagutan ng ating mga viewers sa ating question of the day. Kung ano at saan ang kanilang ultimate summer adventure. Panoorin niyo po ito. Batangas daw kasi napag-uusapan pa lang naman. Na doon pa lang kasi, syempre, na na rin na graduation ng mga bata para mailabas na rin sila. Or staycation po kami ngayong summer para po makapag-refresh naman po kami and makapag-enjoy po kami ng sama-sama. Sa Hundred Islands po, yun po kasi yung gusto kong puntahan ng family ko. Coron, Palawan po. Yung parang dream destination ko na po before pa and super ganda ng place sa Palawan po. At bago tayo magpaalam, Ricky Girl! Siyempre, tandaan po na dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang natin ang mga problema natin. Mag-food trip tayo na masarap, gumala at gumawa tayo ng mga masasayang alaala. Lalo na ngayon, long weekend. Yan, masarap kumain. Masarap kumain, magbakasyon, magpahinga. Kailangan natin mag-recharge. Actually, kailangan natin mag-rest, reset, and recharge. Yan, Kaya nga. triple At R. saka yung mga luluwas mag-out of town, ako po, wag po magbaon ng maraming pasensya, bawal ang road rage, di ba? Magbaon po talaga tayo ng masasarap na pagkain sa Sasakyan pa lang di ba? Oo, Paano baka mag-traffic? Correct. At sabi nga ni Doc kanina, tandaan ng tubig. Ayan, so magbaon din po kayo ng tubig. At baka arinola, kailangan gadal baka main. Okay, basta kailangan natin talaga mag-ingat kasi nga pag summer maraming sakit. So rehydrate, di ba? Huwag tayo pong kukulangin ng tubig, magpahinga, get 7 to 9 hours of sleep, sabi ni doktora, di ba? Kumain ng masustansya, kumain ng mga gulay, ng mga prutas, uminom ng tubig, kumain ng mangga, at bagoong. Okay,
Kami po, magpapaalam na pa. Tutok pa rin kayo bukas dito sa... Ano sa palagay nyo? See you tomorrow!